Gagawin mo na without the law? Sabi ko nga sa inyo, tapos na usapan kung may warrant talaga kayo eh. Nagaling sa korte ng Pilipinas, tapos na usapan. Wala na dapat pag-usapan. May warrant eh. Pero wala eh. Yung warrant, nasa cellphone pa, galing pa sa ibang bansa. Tapos, hindi man lang pinadaan sa tamang proseso. Na dapat sana, eh ayan. Kaya alam nyo, ang ganda nung ano. Ito, gusto ko lang i-discuss ng bahagya itong inano ni Senator Alan Cayetano. Ang dami nagtatanong ba't daw tahimik eh. Pero nung itong banat niyan to, wapak to. Good evening everyone. There's so much confusion. Hindi dapat ito. So kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy, so baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. As you know, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat. But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone, and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, wag emosyon, mag-isip muna. Kanina nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly patiently listening. Yung isang channel pinila isa-isa ang mga kalaban ni President Duterte, from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami, and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yun, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa airplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat ha. Kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So yun po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa aeroplano. So eto po tanong ko sa inyo, paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa aeroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba, nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba, may due process. So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam ha, baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong taping at appointment tonight. Tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na, sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP, pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, give them kailangan may abogado sila, kailangan
due process, nabasahan sila and everything ganyan, no? So, kanina, binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa aeroplano, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? Di ba? Grabe, so, no? Fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order, tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty, sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, yung colloquial term, no? Yung ordinary meaning ng Pilipino. Kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, Cayetano in Action with Boy Abunda, na yung tama, tama. Yun din ang turo ng tatay ko, yung tama, tama. Yun din ang nasa Biblia, kung anong tama ay tama. So, I don't feel that I have to speak on all legal issues and I really try to be supportive of. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yun ang to, tama, di ba? Hindi, tama naman. Alam mo, ito lang sinasabi ko ni Senator Cayetano na it's the due process. Alam mo, walang kulay na dito. Kaya nga ako nag-post sa social media ko, sabi ko, yung mga friend ko na natutuwa sa na dala na si Pangulong Duterte sa Hague. And friend yun na lang ako. Kasi tanga nyo eh. Hindi na tayo sa it's not that we are a different color na yung atin. Hindi na yun eh. Hindi na i-question to ng maka Duterte ka ba, maka Marcos ka ba, maka Leni Robredo ka ba. Hindi na ito question nun. Ito ay question na po na, sandali, tama pa ba yung ginagawa ng gobyerno na hinahayaan lang ang citizen natin na more than that, dating presidente na kunin ng ibang bansa. Ibinigay natin. Isinuko natin ang ating sovereignty. Sinasabi natin, sorry pasensya na hindi namin kaya litisin tong maman to. Sa inyo na. Ganon, literal ang ginawa ninyo. Hindi na ito kulay ng Duterte ka ba? Kahit kunwari kasuhan ng sino mga makapula o makaano. Pagka kinuha na ng ibang bansa, sandali, ako dyan. Kahit papinklawan yan, parang may mali. Di ba? Mali yun. Ba't may kukunin? Dito namin lilitisin yan. Dito namin paparusahan yan. Dito dapat yan. Managot sa bayan namin. Hindi yung, kayo nang bahala dyan, kunin nyo na yan. Di namin malitis yan. Para mo sinabing ang korte natin ay wala nang silbi. Chaos na ba tayo? Meron na ba tayong kaguluhan na para sabihin natin na wala nang silbi itong ating mga hukuman? Ganun po ba yun? Di ba? Hindi ho eh. Dapat dumaan kasi mali ho ito mga kababayan. More than anything else, more than si PRRD, mali po kasi. Tanginang wala nang batas. Wala nang batas na sinusunod. Katarantaduhan na po ito. Wala katarantaduhan na ito. Asan yung legal basis ni Torre? Wala. Kayong mga putang inang iyak ng iyak. Na kayo nalulungkot kayo kasi hinuli yung aming hero na si Duterte. Ba't kayo sumunod? Sorry Meron pa nagsumagot doon kasi kami mga pamilya yan eh. O kahit na. Bakit? Yung mga magnanakaw may pamilya din eh. Kaya nga sila nagnanakaw eh. Para sa pamilya nila eh. Anong pinagkaiba nito mga pulis na sumusunod sa maling order? Ang sagot, may pamilya kasi kami kaya sumusunod lang kami. May putang inang yan. Gawa tayo ng katarantaduhan. Tapos yun ang sabihin natin, may pamilya din kasi kami. Kaya kailangan namin tustusan eh. Kanya-kanya na to. Hindi pwede eh. Di ba? Hindi pwede mga kababayan na ang sagot ay may pamilya. Hindi pwede. Hindi ako mag-agree doon sa idea na may pamilya kasi. Kaya okay na. Basta. Kung ano na mangyari. Basta may pamilya kami. Problema ko na yun. Hindi pwede yun. Kaya nga, ulit-ulitin ko, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Hindi ako nagnanawagan ng revolusyon Hindi yun ang pinanawagan ko. Hindi rin ako nananawagan ng kudita. Okay, linawin ko lamang po. Ang panawagan ko dito, it's time for you to stand up. Mga pulis. Ang dami ko nang nakikita. 2 na, 3 na yung nakita ko. Na pulis na nag-resign dahil hindi nila maatim ang ginagawa ng kanilang pinuno. Yan ang dapat nyong gawin. Ipakita nyo sa buong mundo na hindi kayo mga kawatan. Hindi kayo mga rebelde. Paano yun? Mag-resign na kayo. Pag inutusan kayo.
Kasi eto nga eh. Eto napanood ko kay sa Sub 44 yung kay Magalong. Nakita ko doon kaya humanga ako doon sa mama kahit yung kanyang son-in-law may topak eh. Humanga ako doon sa mama eh. Anyway, hindi naman niya kadugo yun. Parang ayaw din naman mag-ginadali. Walang ganun. Parang hindi naman niya katugo kasi son-in-law lang naman niya yun. Di ba si Magalong inutusan na parang tanggalin sa yung pangalan ni Pinoy dyan, hindi niya ginawa. Di ba? Pwede naman niya sabihin, hindi, sumusunod lang ako sa utos. Tapos PNP chief pa siya. Pero mga kapulisan, kayo, mga uniform personnel, kayong kinakausap ko ngayon, hindi nyo kailangan sumunod sa maling utos. Lagi nyong alamin ang legal basis na inuutos sa inyo. Alam niyo yan eh. Kung hindi nyo gusto at ayaw nyo, huwag nyo sabihin na hindi, sumusunod lang kami sa taas. Huwag ganun. Diba? Ay kung kailangan niyo manindigan kayo. Kasi yan naman ang sinumpaan ninyo eh. Diba? Kaya nga merong kantang nang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Hindi nang mamatay ng para sa'yo. O para kay Torre. Hindi yun. Dapat talaga para sa bayan. Diba? Mambira naman ho. Asa na ho yung prinsipyo ng mga kapulisan natin ngayon at kasundaluhan? Nasa na yung mga prinsipyo nyo? Alam nyo, bumababa na tuloy yung tingin ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino sa inyo mga pulis. Tangina, binaboy nyo yung presidente namin. Binaboy ninyo yung tatay ng bansan to na tumayo talaga para ipaglaban tayo. Binaboy nyo. Hinayaan ninyong babuyin ni Torre kasi sunod kayo ng sunod. Again I am not saying na huwag kayong sumunod. Ang sinasabi ko, mag-resign na lang kayo para hindi kayo mapuwersa. Oo, di ba? Hindi ko kasi sinasabi na na baka sabihin ng iba, nag-ano ka ng rebellion. Hindi ako nag-ano ng rebellion. Hindi ko sinabing lumabang kayo kay Torre. Hindi yun. Mag-resign kayo, ipakita ninyo na meron kayong prinsipyo. Ipakita ninyo, mali ito, resign ako. Dati may mga pulis na ganyan eh. Napanood ko pa si Philip Salvador pa yung dun eh. Gumanap dun eh. Asa na yung mga pulis na bayani noon? Diba? Wala na ba tayong ganun? Bayani ngayon? Wala na? Kasi naubos na? Mukha na bang pera lahat? Taas-taas nga yung mga kamay ng mga mukhang perang pulis ngayon. Yung walang tiwala sa truth and justice. Basta sa kanila, mag-survive ang pamilya nila. Hindi ko sinasabing kasi alam mo, magsusurvive ang pamilya mo at magsusurvive yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos, sumunod ka lang sa tama. Lagi yung iisipin yan. Hindi God is a just God. Sumunod ka sa tama, hindi ka niya iiwan. Diba? Yun lang naman sa akin. Sana, tingnan mo talaga natin ito.